Tunay nga po na meron po tayong Diyos na sa atin na umiibig. Kaya pwede na po tayong maupo. At ang ating pong paksang pag-uusapan sa umagang ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po inawit yung pag-ibig. Ang sabi po, tayo daw po ay nabubuklod sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po tayo ay nandito lahat. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin at inibig ng Diyos na tayo ay matipon sa lugar na ito sa ganitong pagkakataon. Kaya ang aking pong tatalakayin sa inyo ngayon ay simpleng-simple lang at lahat po palagay ko alam. Ito po yung John 3:16. Wala pong hindi nakakaalam dito. At kung ito po ay ito po yung ating pong topic, yung ating paksa. Happy Valentine po. Nakagitna po doon. Valentine. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kung makikita nyo po doon yung, ang ganda po nung yung tagagawa. Idiniretso po doon yung Valentine dahil ngayon daw po ay February, araw ng mga puso. Anong mga puso po kaya yung mga nagdiriwang sa buwan na to? Merong pusong namimigati, merong pusong nagagalak, at meron din puso namang naghahanap. At kapag narinig nyo na po sigurong sinabi ko sa inyo na, kung ilang beses ko nang inuulit ito, na kapag ang naririnig ko ay ang salitang pag-ibig, nagagalak ang puso ko, nagtatanong ang isip ko. Bakit po? Isipin natin, ito po kapag ito po ay ating sinaliksik, isang verse lang po ito. Ang sabi po, ito daw po yung puso ng Biblia. Ito po yung pusong ibinigay sa atin. Kung narinig nyo po yung nasa scripture reading, ang sabi po doon ay bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung dating pusong bato ay papalitan po ng pusong laman. Di po ba? Bakit? Sinabi ng Panginoon na gano'n yun. Sapagkat talaga po yung ating mga puso, kung minsan nagbabato na eh. Ibig po sabihin, marami po tayong naririnig ditong mga ipinapahiwatig sa atin ng mga tumatayo dito na pag-ibig ng Diyos. Ngunit kung minsan po, tumatama lang dito po tumatagos, hindi po naiipon dito sa puso. Kaya ang sabi po ng Panginoon, malapit sa inyo, nasa inyong mga bibig ang aking salita, ngunit malayo sa inyong puso. Kaya po sa buwan pong ito, puso po yung ating pag-uusapan. Anong klaseng puso mayroon kayo ngayon sa kasalukuyang ito? Kayo po ang makakasagot niyan. Puso po bang naninimdim dahil sa suliranin? O pusong nagagalak dahil nandiyan po yung inyong minamahal? O pusong nag-iisip kung ano ipapadala sa kanilang mga mahal sa buhay? Ito po yung ating mga puso, ito po yung nag-uutos sa bawat isa sa atin. Kaya kung titingnan po natin at sasaliksikin natin ito, buong maghapon di po tayo matatapos, may naghihikab na, naantok na. So, ito po yung natin. Ang sabi po doon, ang umpisahan po natin yung For God so loved the world. Inumpisahan po dito, tayo daw po ay may mga bagay na kung minsan ay hindi po natin maipaliwanag sa ating buhay. Napakahiwaga po ng verse na ito kung ating pong titingnan. At kung ito po i-apply natin sa ating buhay, nasaan kayo dito? Kung titingnan po natin dito, nasasakop po nito yung pag-ibig, pananampalataya, at kaligtasan. Kung makikita po natin yan, at marami pang iba, wala kang kapahamakan. Narito po lahat ang pamana ng Diyos na naiipon sa verse nito. Umpisahan po natin sa
ang pagpapadama ng Diyos sa atin ng kanyang pag-ibig. Paano ba natin pinapahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tunay bang iniibig natin ang Diyos? Subalit sa mga kapabayaan natin ay nalayo tayo sa Kanya, ngunit patuloy niya tayong kinukupkup at inaaruga sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pagtubos at ng pangako. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po na pahintulutan mo ang bawat isa sa amin na ibukas po namin yung aming kaisipan at yung aming pong puso ay aming buksan upang kami po ay makasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat po, patnubayan mo po kami at patuloy nawa po na amin pong dilidilihin ang mga salitang ito at patuloy pong makita namin ang kahalagahan kung paano pa po namin gagantihan ang pag-ibig sa pag-ibig na ginawa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So makikita po natin, ito po 3 lamang po yung kinuha ko dun sa nasasakop ng talata. Pag-ibig, pagtubos, at pangako. Sa pag-ibig, tingnan po natin yung una. Ano po yung inawit kanina? Kung atin po yung nadilidili at dinamdam o ninamnam natin sa ating mga damdamin, makikita po natin ang kahulugan ng pag-ibig. Iniibig mo lang ba ako dahil meron kang pakinabang sa akin? Ano po ang sabi ng Diyos? Kung ang iniibig mo lamang ay yung nakapagbibigay sa iyo, ay hindi yung tunay na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig daw po ay walang pagtatangi. Ang pag-ibig ay walang sinisino, o kung ang pag-ibig mo ay tunay, hindi ka mag-aalinlangan. Ang sabi po doon sa binasa kanina, ang mayroon daw pong takot ay wala sa kanya ang pag-ibig. Sapagkat ang takot ay dinadaig ng pag-ibig. Sino po ang natatakot? Tanong kanina nung ating pong worship leader, sino ang natatakot? Kapag tayo po ay mayroong kaugnayan sa Diyos, wala po tayong takot. Pero nung tayo po ay wala pang kaugnayan sa Diyos, nandun po yung alinlangan at yung takot ay nasa ating puso. Parang nakakakuhaw po sa taas na ito. Makita ko lang kayo, huwag naman niyo akong tingnan ng ganyan. Parang natutuwa tuloy ako niyan dito. Ang pag-ibig pala nauuhaw. So makita po natin, tingnan natin na unahin po natin yung pag-ibig. Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay dalisay. Saan po makikita yun? Doon sa number 1. Kaya gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So kapag tingnan po natin yung salitang gayon, makikita po natin na ito po ay banal. Wala po eh. Banal at makapangyarihan. So makikita po natin na gayon, ibig sabihin, walang hanggan. Sapagkat kung titingnan po yung salitang gayon, ay napakahaba po eh. Wala pong katapusan. Kaya ang inilagay ko pong verse doon ay maging malabo na rin yung aking paningin. Ayun, 1 Peter 1:16. Kayo po ang manaliksik niyan. Inilagay ko lang po yun, sapagkat kung ito po iisa-isahin natin, sabi ko nga po sa inyo, hindi matatapos yung maghapon. Magsisimula pa lang tayo. So kung makikita po niyo yung 1 Peter 1:16, magpakabanal kayo. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay banal. So makikita po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay banal at makapangyarihan. Bakit siya makapangyarihan? Sapagkat pag kumilos siya sa buhay mo, walang imposible sa Kanya. At kapag ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos ay hindi nakaangat, ang sabi nga po, kung minsan daw po, yan daw pong pag-ibig ay ganun eh. Mayroong puwang. Ibig sabihin, nag-aanyaya ka pa. Pero kung ang pag-ibig mo daw po ay close na ganyan sa Panginoon, wala na pong makakasingit. Kaya ang sabi po doon ay magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Yun po yung dalisay na pag-ibig ng Diyos. Ang pangalawa po ay sagana at pagtitika. Yun po yung pinagtalunan ng gumagawa yung pagtitika. Napakalalim daw po, pero nasa balarila po yan. Sapagkat pag sinabi po nating sagana, bakit ka na nagana? Dahil ikaw ay nagtiyaga o nagtiis ka at meron kang hangarin.
Ang pagtitika po, ito po yung pagtitiis. Ito po yung pagsasakripisyo natin. Kung gusto mong managana, magtiis ka, di ba? Yung pong ating mga pagtatrabaho, ito po isang pagtitiis. Na malayo tayo doon sa ating mga mahal sa buhay, nagtitiis tayo upang magkaroon po sila ng magandang bukas. Hindi po tayo nandito para pansarili lang natin. O yung mga single po, nandito po sila para makatulong doon sa mga magulang. Para magantihan naman nila yung pagsisakripisyo ng kanilang mga magulang sa Kanya. Kaya makikita po natin, malalim po yung, kaya ipiniliwanag ko po ng mababaw, yung pagtitika po, ito po yung pagtitiis. Ang Panginoong Hesus, saan siya nagtiis? Doon sa krus ng Kalbaryo, para sa ating kaligtasan. Kaya kung makikita po niyo yung 1 Peter 5:10, nasabi po, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, sapagkat siya ay nandoon yung biyayang sagana na kay Kristo, na sa kabila ng inyong maikling panahon na pagtitiis, ay siya rin yung magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya kung makikita po natin, ang lalim Bakit? Nagtiis ang Panginoon doon sa krus. Kung titingnan natin, napakahirap ng Kanyang dinanas. At kung ikaw ang isang magulang, ang iyong anak, ipaparaya mo ng ganun? Hindi. Pero hindi tinignan ng Diyos yun. Ang tinignan ng Diyos yung ating kalagayan na nandoon tayo nasasakdal sa kadiliman. Kaya tayo po ay hinamon niya. Yung sumunod po, natatangi at may kaligtasan. Kung titingnan niya po diyan, John 5:24. Ang sabi po doon, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin at sa nagsugo sa akin ay di na hahatulan, kung di inilipat na sa buhay mula doon sa kamatayan. Kaya napakadakila po, napakadalisay ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po niya inalintana yung mga bagay na matubos lang tayo. Mahango lang tayo doon sa ating kinasadlakang kadiliman para doon sa Kanyang kagilagilalas na liwanag ay tayo ay masakdal. Natahimik po yata kayo. Talagang ang pag-ibig nakakakuhaw. So, yun po yung Kaya kung makikita po natin, ang una ay pag-ibig ng Diyos na dalisay. Nadalisay po ito. Kaya yung ating pong pag-ibig sa Kanya, ano po yung naibibigay natin? Yung pong napag-aralan namin nung nakaraang Merkules, ang sabi po ni Pastor, ano raw man talaga unang ginagawa ng Kristiyano? Ano ba talaga gawain ng Kristiyano? Yung may kaugnayan sa Diyos, tunay na may kaugnayan sa Diyos. Yan. Ayun, manalangin. Iyon ang ating trabaho. Sapagkat tayo lahat ay bunga ng panalangin, kaya tayo ay nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Dati tayo ay nandun nakasadlak sa kadiliman. Ngunit ang sabi doon, hinango tayo. Kung tayo raw ay mananalig sa Panginoong Hesus, at doon siya nagsugo sa Kanya, ay meron tayong buhay. Hindi na tayo hahatulan. Ang sarap pakinggan, wala ka ng kahatulan. So yan po yung mga bagay na kayo na rin po yung maghukay o kayo na rin yung magsaliksik. Sabi ko nga kanina, ibibigay kong example yung halo-halo Yung halo-halo, kapag hindi mo hinalo, walang lasa, di ba? Pag hinalo mo yun, ang sarap habang kinakain mo. Ganon din yung salita ng Diyos. Kapag ito ay hindi mo hinalukay, hindi mo sinaliksik, na natili ka lang sa iyong naririnig, na natili ka lang doon sa mga usapan, o sa mga nakikinig ka lang ng mga sermong ganito, kapatid, mananatili tayong nakaupo lang at walang mangyayari sa ating buhay ng pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Kaya kung ikaw ay mananalangin, mananaliksik ng Kanyang mga salita, ikaw po ay mag-grow. Uunlad. Ang sabi nga, ang iyong buhay pananampalataya. Kung hindi, ay para din tayong doon sa ating mga kinagis ng religion na Zimbabwe. Mga taga-Zimbabwe tayo. Hindi naman tayo maiitim, mapuputi tayo, kaya hindi tayo taga-Zimbabwe. Sa pangalawa po ay, ang pag-ibig ng Diyos ay
Ito po, yung pagtubos na dakila. Ang sabi doon, ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Ang bigat, ano po? Pagtubos na dakila. Ang ano po riyan, ang nakalagay po dyan ay walang kapantay. Kung titingnan nyo po yung 2 Corinthians 9:15, ito po, isinalaysay ko lang sa inyo sa mga verses. Pero kapag ito po ay binasa ninyo at inyo pong sinaliksik at nagtanong kayo doon sa mga verse na nababasa ninyo at in-apply ninyo sa inyong sarili, makikita niyo po kung ano po yung kahalagahan nun John 3:16 na hindi lang basta natin naririnig. So makikita po natin doon na walang kapantay, walang makapagsabi o hindi malirip yung kapangyarihan o yung ano ng Diyos na ibinigay sa atin. Sino ang makakatalos? Siya Diyos. Bakit hindi isang click lang pwede tayong maligtas? Ba't niya ibinigay pa yung ating Panginoon? Ba't ibinigay niya pa yung kanyang bugtong na anak? Samantalang siya makapangyarihan. Sa isang salita lamang yan, nabuo yung langit at lupa hindi kaya masabi na sa isang salita lamang mapatawad na tayo at maligtas tayo? One click. Bakit kaya binigay pa niya yan? Hindi ba niyo tinatanong sa buhay niyo? Hindi ba tinatanong ninyo bilang may kaugnayan kayo sa Diyos? Bakit nga? Bakit mo ibinigay pa yung anak mo para sa akin? Pwede mo naman sabihin, ligtas ka na. Parang yung ginawa niya doon sa hindi nakabangon ng 38 years old yata yun. Na mayroong karamdaman at lumpo, sabi ng Panginoon, bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan. Umuwi ka na. Pwede rin gawin sa atin ng Panginoon yun. Umuwi ka na sa inyo, ligtas ka na. Bakit ibinigay pa yung kanyang bugtong na anak? Hindi ba nyo tinatanong sa buhay nyo? Ano kaya dahilan? Puro po ito may mga katanungan. Kaya kung ito po ay ating ninilay-nilayin sa ating sarili, sa ating isip, sa ating puso, mangungusap ang Diyos kung ano ang dahilan. Sapagkat ang Diyos po, inilagay tayo sa bawat sarili natin na meron po tayong kanya-kanyang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi lahat nakatayo rito para mag-sermon. Hindi lahat tumutugtog. Meron talagang inilaan ang Diyos sa bawat isa sa atin at tayo ay merong hangganan ng kaalaman. Ang pangalawa po ay walang nakakatalos. Romans 11:34. May katapat po yan doon sa Old Testament, sa Isaiah 55. Chapter 55. Sino ang nakakatalos ng iniisip ng Panginoon? At sino ang kanyang kasangguni? Wala. Doon po sa Isaiah, sabi po doon ng Panginoon yung pong chapter Isaiah 55 ay 12 verse lang. At doon po makikita po ninyo doon ang sabi po ay, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan at ang aking daan ay hindi ninyo daan. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi po doon, walang nakakatalos at walang nakakaalam. Kung titingnan po natin yung sinabi ng Panginoon doon sa Jeremiah 29:11, ako lang ang nakakaalam ng mga panukala ko sa bawat isa sa inyo upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap at sa ikabubuti ninyo. So maging sa buhay natin, hindi natin alam kung ano yung ating kahihinatnan. Nakita ninyo ako ngayon dito, nakatayo sa harap ninyo, nagbibigay ng mensahe ng Diyos. Hindi nyo alam, bukas wala na pala si Brother Conrad. Walang nakakaalam ng bukas. Ang sabi po sa Biblia, ang bawat araw ay mayroong kanya-kanyang suliranin na siya rin yung makakaligtas. So kaya, ganun po. Kaya nga sabi doon ang pag-ibig walang takot Natatakot ba kayo mamatay? Kapag tayo nasa Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kamatayan sa kanya'y katagumpayan. Ganon din po tayo na may kaugnayan sa Diyos. Walang takot sa kamatayan at wala rin takot sa pagpapahayag ng kanyang salita. Meron nga po dito kung minsan pag nandoon tayo sa pagtitipon pag sinabi natin na, manalangin ka muna. Pag sinabi mo kapatid, ipanalangin mo, hindi pa ako marunong.
Yan ang ginagawa natin. Ano yung kaugnayan natin sa Diyos? Kung itinatanggi natin siya. Yun yung trabaho natin manalangin kung sa isang halimbawa, sa isang party, may kaibigan ka, wala pa siyang kaugnayan. Nandoon pa siya sa kinagis ng religion. Ngayon alam na ikaw ngayon umaattend ka ng Bible study, umaattend ka ng fellowship, ganito. Tapos ngayon yung masabi, kapatid, bago tayo kumain, ipanalangin mo nga muna itong pagkain natin. Ano ngayon ang sasabihin mo? Hindi. Ano sinasabi? Sabi ng Diablo, hindi talaga marunong manalangin yan. Sasabi, di ba ikaw yung umaattend doon sa born again? Di ba ikaw yung umaattend ng Bible study? Nakakahiya po tayo. Anong klaseng kaugnayan meron tayo sa Diyos kung sa pananalangin lamang ay tumatanggi na tayo? Lalo na kung sabihin pa sa iyo na i-share mo yung salita niya. Ano i-share natin kung wala naman tayong alam? Hindi naman tayo nananaliksik ng Biblia. Narinig niyo yung patotoo ng kapatid na natanong siya ng Jehovah Witness. Na parang antingin sa kanya. Kasi tayong may mga kaugnayan kay Kristo, tandaan nyo, meron tayong may sinag na nakikita ng ating nasa kapaligiran. Kapag may tunay tayong kaugnayan, nakikita sa atin, kaya tayo ay lumalakad, kumbaga sa nasa bundok tayo ng dawag. Yung mga pinapasok natin puro mga gubat kapag tayo naglalakad, sapagkat nakatingin yung mga nasa sanlibutan sa ating mga kaugalian kung talagang tayo ni Kristo. Yung pong pangatlo, walang hanggan. Ano po yung Hebrew 13:5? Sa una po nito, yung letter A, napakasakit po kung ating pong titignan. Ang sabi po doon sa una, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa tinatanggap ninyong ipinagkakaloob ko. Ang huli po nito, kaya sinasabi ko sa inyo walang hanggan. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan. Napakasarap pong namnamin ng mga salita ng Diyos. Kung ito po ay i-apply natin sa ating buhay. Ngunit kung hindi, tayo po magtutulog-tulugan lang, wala pong saysay ang pananampalataya natin at ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Napakaraming sermon po ng ating narinig dito. Kung hindi po ako nagkakamali, ako po pang-anim na tumayo sa taong ito ng 2017. Babalik-aralan ko po yung nakaraan natin. Yung unang sermon ng New Year ni Pastor. Anong natandaan ninyo? Isang buwan pa lang nakakalipas. Kung talagang kayo ay nakikinig at meron kayong kaugnayan sa Diyos, maiisip ninyo kahit isang salita. Ako, ang natandaan ko lang dun yung forget Ayun, may forward, may focus. Di po ba? Ay, yung sumunod. Yung yung sinasabi na, yung nasa series ni Pastor na Abundant Life. Ano po yung huli na ipinakita po ni Pastor doon? Meron po tayong kalaban dito. Ang una po doon ay battle. Di po ba? Contest. Ang huli ay guess. Tapos po, sino tumayong sumunod? Si Brother Jerome. Ano po yung sinabi niya doon? Papaano tayo makikilala na tayo ay mga anak ng Diyos o tayo ay mga Kristiyano? Ano ang palatandaan at makikita sa iyo bilang ikaw ay isang Kristiyano? Pangatlo sermon po yun. Tapos po, si Brother Romy. Ano natatandaan ninyo? No? Kayo ba si Martha? Kayo ba si Mary? Yan. Tingnan po natin yung mga tumatayo po dito. Hindi po sila tumayo dito o hindi kami tumayo dito para ipagmagaling namin sa inyo, kundi inutusan ng Diyos na ilagay kami dito o kaya ang bawat isa na paakyatin dito upang maging instrumento niya
doon sa ikatitibay ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi po nagsalita rito yung mga ano na yan, ang hindi pinagsakripisyuhan. Pinagtikaan po yung buong magdamag. Ang sabi nga po, kung mag-aaral po tayo bago mo buksan o bago mo ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng mga saksi, ay patuloy na maging 20 araw para pumabulay mo at makita mo rin ang sarili mo kung ano yung ipapahayag mo, kung ito ba'y epektibo sa iyo o doon sa mga kakarinig. Kaya napakahirap po ang tumayo dito. Ako po nakakapagbiro po ako ng maraming pagbibiro, pero pagdating po dito, nakakauhaw. Ayun po yung ano, at yung sumunod po, yung huli lang, nakaraang Biyernes, yung ating pong guest. Ano po yung, talagang dito, yun po matatandaan ninyo dahil marami po tayong consumption Di po ba? Depressed tayo lahat maging sa trabaho natin Kaya depression yung unang-una ng February para linisin yung ating puso at ilagay naman ngayon ay ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Tahimik. Di po ba? Kaya walang hanggan. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Sabing gano'n ng Panginoon. Ang pangatlo po, sapagkat si Pastor po aalis meron po siyang pangako at daluyan ng buhay. Ang huli po doon, ang manampalataya at manalig sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi na siya parurusahan. Ang una po, pagiging anak. Anak na ba tayo? Ito po yung mga pangako. Romans 8:15, yun po yung kinuha ko, hindi po yung John 1:25. 1:12. Kasi po yung John 1:12, ang tumanggap at nanalig, binigyan ng karapatang maging anak. Mga anak na tayo Kaya kung titingnan nyo po yung Romans 8:15, ang sabi po doon, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na may kaugnayan po tayo sa Kanya na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya meron tayong karapatang tumawag ng Ama, Ama ko, o Abba, Father. Di po ba? Dahil tayo po may kaugnayan natanggap na natin siya anak niya tayo Paano mo mapapatunayang anak niya? Doon sa ipinangako niya. Pagtanggap mo sa Kanya, anak ka na niya. Pero paano mo ngayon mapapatunayan na anak ka nga niya? Kung hindi mo sasaliksikin yung Biblia. Kaya po ito yung pangalawang gawain ng Kristiyano, ang magbasa. At sa pagbabasa mo, sa tulong ng banal na Espiritu, magre-reveal sa sarili mo kung anong klaseng kaugnayan meron ka kay Kristo. Hindi po tayo nandito para kay Kristi o kay Christopher. Kung hindi sa tunay na Kristo na nasa puso natin, na siyang nagbabago sa atin. Ang pangalawa, tagapagmana. Puro nasa Romans 8 po pala ito. Ang sabi po doon, kung tayo ay nakipagtiis na kasama niya, ay dadakilain din tayong kasama niya at tayo ay kasama niya ring tagapagmana. Sarap pakinggan ano mamanahin natin kung tayo ay laging manaw, wagan ng pagtulog sa kaya makikita po natin kung bubulayin po natin yung John 3:16. At ang pangatlo po, buhay na kaaya-aya. Yan po yung isineris ni Pastor. Kaya doon po sa 7 series na ginawa ni Pastor diyan, ano po ang nakuha ninyo na nai-apply ninyo doon sa karagdagang pakikipag-ugnayan ninyo sa Panginoon. John 10:10. At ang katumbas po niyan ay yung 1 John 5:11 and 12. Binigyan niya tayo ng buhay na kaaya-aya. Pero ang una po niyan, ang diablo, ay pumarito upang pumatay, magnakaw, at manira. Ngunit ang Diyos ay pumunta rito upang tayo ay bigyan ng buhay na kaaya-aya. Paano mo mapapatunayang meron kang buhay na kaaya-aya?
o meron kang abundant life. Tingnan mo po ngayon yung John, 1 John 5:11 and 12. Ito po totoo na meron akong buhay na walang hanggan. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Pinananahanan po ba tayo ng anak ng Diyos? Walang amen. Hindi po kayo nagtatanong doon, ano naman kaya ang mangyayari doon sa mga walang kaugnayan kay Kristo? Ano po mangyayari doon? Kung titingnan po natin, balikan po uli natin, yung John 3:36. Ang sabi doon, ang hindi sumusunod sa anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. At ano ang masakit po dito? Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Kaya tayo pong naririto na pinananatilihan ng anak ng Diyos, paglabas po natin dito, ikalat na natin yung salitang ating narinig dito, doon sa mga wala pang kaugnayan kay Kristo. Kilala nila. Walang hindi nakakilala sa Diyos, walang hindi nakakilala kay Kristo. Ang totoo nito, wala silang kaugnayan. Kung ang bawat isa sa atin dito ay papahayag natin na magkaroon din sila ng kaugnayan tulad natin, hindi po mananatili ang puot ng Diyos sa kanila. Magagalak din silang katulad natin na may Kristo sa puso. Nag-uumpisa pa lang po ako. So yan po ngayon yung ating kabuuan. Hindi ko na po pakahabaan at baka naman sabihin ninyo na sermon na naman ito. Tayo po'y nag-aral ngayon. Ako lamang po yung ginamit ng Diyos para mahalukay po natin yung John 3:16. At ang bilang conclusion ko po dito ay yung Romans 5:8. Ano po yun? Sino po nakakaalam nun? Romans 5:8. Ilagay mo nga yung ano ba yung verse? Ayan, ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang dalisay na pag-ibig, dakilang katubusan at pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang sabi po doon sa Biblia, ngunit ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo noong tayo ay makasalanan pa. Ang sarap pakinggan, noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, nang tayo ay matubos na ng kanyang dakilang pag-ibig, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at tayo ay wala ng kasalanan. Hinangon na tayo doon sa kasalanan Pero inulit po siya dyan, ang sino bang nagsasabing siya hindi nagkakasala, siya ay sinungaling at wala sa kanya ang salita ng Diyos. Hanggang tayo po ay nabubuhay. Tayo po ay may battle, ang sabi doon sa nakaraang mga sermon. May contest, hindi nawawala yan dahil tayo may kalaban. Sapagkat kung tayo walang kalaban, walang saysay ang buhay. Kung wala tayong pakikibaka. Parang ganyan din sa trabaho natin. Diba? Kung minsan sa trabaho natin, ang dami nating nakakaaway Kung minsan, aangilan mo pa sabihin sa'yo, akala ko ba, nagsisimpa ka lagi. Nabasa niyo po ba yung ano ng Korea? Ang sabi, ang mga Pilipino, simba na simba, pero walang pagbabago. Nakakahiya po yun. Nasa Facebook. Ano po ng Koreano yun? Ang bansa ninyo, kaniingitan namin dati. Nangungutang pa nga kami sa inyo. Bakit kayo ngayon? Wala kayong pagmamahal sa inyong bansa, kaya nangyayari ang ganyan sa inyo. Simba kayo na simba linggo-linggo, wala naman kayong pinagbabago. Ang sakit po nung pakinggan. Naaanohin ka ng gano'n, kikritisisin ka ng gano'n. Pero eto nga po, nandito tayo tuwing Biyernes. Pero yung mga upuan natin, wala pinagbabago, nandun din tayo sa lugar na inuupuan natin, wala tayong ibang nakakatabi. Pag meron pong napuntang bago, sa susunod na Friday, hindi na po bumabalik. Bakit kaya? Tanungin po natin sarili natin, para po tayong yung buslo na butas, pag inilagay na gano'n diretso. Kaya tayo po'y gumising,
At yung John 3:16, atin pong angkinin, atin pong i-share ng mayroong pag-ibig. Sapagkat hindi po yung pag-ibig natin ang ating ibabahagi, kung hindi yung pag-ibig ng Diyos na ating nadarama sa ating sarili. Kaya po tayo mayroong kagalakan. At isa pa, gumising ng maaga kahit na malamig. Para naman tayo mayroong pag-aaral. Para may makita naman tayo, para tumibay yung ating pananalig sa Diyos. Para madagdagan yung ating kaalaman at meron naman tayong maibahagi nang magkaroon din ng kaligtasan yung ibang wala pang kaugnayan sa Panginoon. Yun po, dito po ako nagtatapos sa ipinadadama sa atin ng Diyos. Kaya ngayon, damhin naman ninyo. Damahin natin kung anong pag-ibig yung atin tinanggap at ipamahagi din naman natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag ang salita ko ay namuhay sa puso mo, ito ay parang bukal ng tubig na dadaloy. Hindi dumadaloy bukal ng tubig na patuloy na umiinom. So yun po yung ating napag-aralan ngayong umaga, na nawa po ay magbigay sa atin ng kalakasan, magbukas sa ating kaisipan, at magkaroon po tayo ng damdamin na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy po na kami nagpapasalamat sapagkat ang pag-ibig mo ay pinadama mo sa aming lahat, at patuloy po na ipinagkaloob mo ang iyong anak upang kami po ay mahango sa dusa, at kami po ay maging maligaya at magkaroon ng buhay na kaaya-aya. Patuloy po na kami po ay manghahawak sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At kung saan ka naroon, ay doon din kami. Salamat po sa umagang ito. Patnubayan mo po kami at pagpalain ng bawat isa. Na nawa po ang mga salitang aming narinig sa umagang ito ay mai-apply po namin sa aming sariling buhay. At magningning ka sa aming katauhan upang makita ng aming nasa kapaligiran na ikaw nga ay Diyos na buhay na siyang sa amin pumapatnubay. Salamat po, sa iyo po ang papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.